Kumbaga parang prerequisite. Halimbawa, kumuha ka ng isang subject. Oh, English 1. Oh, in order for you na makatuntong ka sa English 2, hahanapin kung kinuha mo ba yung English 1, hindi ba? Hindi ka pwedeng kumuha ng English 2 without taking first English 1. At ang maganda po ngayon dito po sa doctrine na ito, naniniwala po ako, okay, maganda po ito, no? May nagsabi kasi na we believe two events ang rapture. Two events! Bigla akong nagtaas ng boses. Pinaliwanag niya. No, two events. It just like the other one will be a prerequisite. Okay. It won't happen without the first being happen first. Ibig sabihin, hindi pwede mangyari yung pangalawa hanggat hindi nangyayari yung una. Okay, paliwanag mo ka ako, and then inano nga niya sa akin. Okay. Ay, gusto ko naman i-share sa inyo kasi ako yung nakumbinsi naman, ako yung nag-agree naman, no? Yung rapture, sabi niya, dalawa raw ang event na ito. Pero hindi naman po ito misleading. Dalawang event daw to, sabi niya. First, yung taking away. Ito po yung caught up. Rapturo. Hindi po ba? Sa, anong tawag dito? Rapturo sa Latin. Wherein sa wikang Griego, sa Greek naman po, ito po ay harpazo. Kaya, ibig sabihin, caught away, being caught up. We are being taken away. O, yun. Dati kasi yan lang alam natin pag rapture and taking away. Wherein, maganda po yung paliwanag niya dito kasi sabi niya, pag hindi nagkaroon ng taking away, walang paglabas. Which is, yun daw yung pangalawang event. Yung the revealing. The revealing of the man of lawlessness. And I agree. Kasi sabi niya, inseparable yan. Kumakain kami kahapon sa Jollibee. Sabi niya, inseparable kasi yan. Hindi pwedeng papaghiwalayin. Agree. Approve ka ako. So, i-share ko na yan. Di ba? So, iba kasi narinig ko, dalawang event. Ano? Medyo napaano agad ako. Sandali lang. Kasi, anything other than the Bible is clearly teaching, medyo mahirap po kasi mag-agree. Pero ito, agreeable po siya. No? So, you better do also agree. Walang pilitan, pero mag-agree po kayo kasi napakaganda. Ngayon, tignan po natin ito. Inseparable in a way na mangyayari muna yung pagdagit, no? Anytime now, mangyayari na po. Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa mundo, malapit na po yung senyales ng pangalawang pagparito, kaya yung pagdagit, sigurado, talagang darating po. Anytime now. Ne? And then, right after that, pagkatapos tayong madagit, magkakaroon ng great chaos sa bundaigdig, sa buong mundo. Nasaan na ang mga praise the Lord, hallelujah? Yung mga nagkakanta ng alive, alive, alive. Yan ang tawag sa atin noong araw. Mga alive, alive, alive. Nasaan na sila? Then may isang lilitaw na lalaki. Kinuha ng mga aliens ang mga praise the Lord, hallelujah, alive, 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 sabi niya. Tandaan nyo ngayon pa lang po, hindi pa tayo nararapture. Sineset na po nila yung UFO. Gets nyo po ba? So ako naniniwala po, they will use that right after the rapture. Convincing. No, they don't have to convince people, I guess. Ang dali lang yan banggitin, maniniwala ang tao. Magulong utak ng tao during that time. At gagamitin niya ng Antichrist para i-convince sila na yung mga praise the Lord, hallelujah, alive, 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 forevermore, ay, kinuhat, dinagit na. Okay? So, ang pagdagit po ay anytime na po. So, ako ano man yung mga nangyayari ngayon sa mundo, masaya pa rin po tayo knowing that Jesus, tutuparin niya ang kanyang pangako. Tapat ang nangako. Sabi sa kanya sa Book of Revelation, siya ay tapat at totoo. Okay? Tandaan niyo po, chapter 3 hanggang katapos-tapusan po, ng bago ma-reveal yung white throne. Diba? Yung ba yun? Diba? Basta, chapter 3 onwards, wala na po ang church. Dahil na-rapture na po tayo.
Ano po? So, ayan po ang magandang katotohanan dito. Binahagi ko lang po at anytime we will meet Jesus for the very first time on the rapture. God bless po.